Ay hindi, before pa pala 'yan 'no, meron pa tayong isa pa na dadaanan lang natin na mabilis lang kasi late din pumasok 'tong balita na 'to, eh. Mm, late din siya pumasok. So, uy, refresh, 'yan, okey, okey, 'yan. Uy, ba't nawawala yung topic ko? Okey. So, daanan lang natin 'to ng mabilis na mabilis lang guys. Kasi ano 'to, eh, ba't nawala na naman? Eh, anak naman ng tipaklong. Ayan, okey. Kasi kanina lang kasi pumasok 'tong balita na 'to, as in bago tayo mag-live. Mm. Uy, ito naman ang tinopak. Yung monitor ko naman ang tinopak guys. Grabe talaga 'to. The challenges never end. The challenges never end guys. Oo, kaya mahirap talaga mag-live na naka-laptop, eh, pero while traveling. Kasi siyempre yung setup mo is not the usual setup. Pero tiis-tiis lang, tiis ganda, sabi nga nila. Tiis-tiis lang daw. Okey, 'yan. Mhm, 'yan. So, corded ka ngayon. Oop, yun, trust. Trust this computer. Uy, trust, 'yan. Ang arte talaga. Okey, sige 'yan. Okey, game. Eto na. Ang tagal, nakakairita men. But anyway, so game, ito na nga, ito dahil nga kanina lang siya napag-usapan, kasi kanina lang sinabi ni Ating, eh. Oo, ano bang nangyari? Eh, ito na nga, papakita ko na sa inyo guys. Ayan na, ito na yung nangyari. Ayan, oh, sabi niya, hmm, asan na yun? Ito pala. Sabi ng ABS-CBN, Vice President Sara Duterte bared that she already recruited last year her running mate for the 2028 elections but declined to reveal the name to protect the person. Ayun, oh, oo. So, last year pa pala talaga niya pinag-iisipan na siya ay tatakbong pangulo. Mm. Pakyut-pakyut pa, eh, kunyaring wala, yun pala meron, meron. Kunyari pang wala, eh. Yun yung nakakairita dun, alam mo na, legit, no joke, no joke. Yun talaga yung nakakairita dun. Mm. Yung nagdadrama pa siya na kunyari wala, yun pala meron. 'Di ba pabebe, kami ang pabebe girls, gano'n siya, eh. Gano'n siya guys, oo, pabebe masyado, nakakairita. But anyway, kami ang pabebe girls, sabi. Tapos hindi raw muna niya sasabihin to protect the person. Well, I'm pretty sure mga kababayan, kung sino man yung napipisil-pisil niya na maging vice presidente na 'yan, hindi na niya kailangang protektahan yan dahil matagal ng sira. Kung sira siya noon, mas lalo ngayon. For sure. Oo, matagal ng sira yan, 'di niya kailangang protektahan yan dahil matagal ng sira. Oo, 'di ba? So, last year pa pala niya kinausap. Mm. Well, yung alam ko hindi hindi last year kinausap, yung alam ko 2022 pa lang kausap na. Oo, kaya nga pumayag yun sa distab, eh, kasi 2022 pa lang kausap na. Oo, hindi lang siya last year kausap, 2022 pa. Oo. 2022 pa kausap, oo. Well, that is assuming nagsasabi ng totoo si Sarah, which we all know na, um, it's debatable.
Hindi natin alam hindi natin alam mga kababayan kung nagsasabi siyang totoo kasi for the most part sa 100 sinabi niya, sa 10 sinabi niya, 100 dun kasinungalingan. Oo, last year pa raw niya kinausap, guys. Oo, siguro ano, siguro kinausap niya rin 'to kasi nga nagpaplano sila na idi-distab si presidente, 'di ba? Mm, 'di ba? Kailan ba nangyari yung distab? Kailan ba yun? Ay hindi, September ba yun? Kailan ba nangyari yun? September 16, 17, 18, 'di ba? Parang yun yata yun last year. Mm. Sabi niya, "May ni-recruit ako hanggang diyan lang sasabihin ko. Ni-recruit ko siya last year pa kaso 'wag na muna natin siya pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang makapagdesisyon siya kung ano ang gagawin niya sa karera niya." Okey, sige. Paulit-ulit siya 'no? "May ni-recruit ako hanggang diyan lang sasabihin ko. Ni-recruit ko siya last year pa kaya 'wag muna natin siya pag-usapan." Oo. Um, well, si ano, yung kay ano, Arsenio Lacson, yung anak ni Arsenio Lacson, guys, ano yun, hindi ano yun, hindi tawag dito, mahirap bilangin yun kasi kung pagbabasihan natin nagsasabi ng totoo si Sara Duterte, which is highly unlikely. Yung anak ni Arsenio Lacson, eh, ano yun, tawag dito, um, kinausap siya 2022 pa, mm. Si Imee. Oo, 2022 pa kausap yun. Oo, paano ko nalaman? Kasi nga mga kababayan, ulitin ko na naman yung kuwento, yun yung kinukuwento sa'kin nung mga yun yung kuwento sa'kin nung mga ano, nung mga DDS na kasama ko nun nung bati-bati pa ang mga persons. Oo, kasama ko pa yung mga DDS, oo. So yun. Pero mga kababayan, eto medyo bago. So kung totoo ang sinasabi niya, again, kung totoo ang sinasabi niya na last year pa niya ni-recruit, eh di hindi yan yung anak ni Lacson, hindi yan si Baba Bell. Oo, hindi yan si Baba Bell kung last year pa niya kinausap. Mm. Um, pero naalala ko before, meron siyang kinausap at lantaran yung pakikipag-usap niya. Lantaran, guys. Oh, baka nakalimutan niyo na 'to, itong mamang 'to, naalala niyo yun? Itong mamang 'to. Uy, by the way, nakita ko yung nasa background niya na sculpture na samurai. Hmm, mahal 'yan. Alam ko yang art na 'yan. If I'm not mistaken, Liadro 'yan, kung tama ako, Kasi parang may nakita akong ganyang style, na Liadro. Mm. So, kung Liadro 'yan, wow, 'di ba? 110 million sose. 110 million sose, oo. 'Di ba? Kung ano, kung ito yung Liadro na alam ko. Otherwise kung Kaknyo naman 'to, local artist na si Kaknyo, mas mahal. Mm. Mas mahal kung Kaknyo 'yan. Oo, kasi looks familiar, eh. Looks family. Mm. Ito, 'tong art na 'to. But anyway, um, going back sa kuwentuhan. Magkano ba yung Liadro na ano, na sculpture? Yung huli ko nakita na katulad niyan, mga nasa sa Rustans ko pa nakita yun. Mga nasa 5? Hindi, actually hindi pa nga 5 kasi ano na yun, clay lang yun, eh. So mga 400-500K na clay.
Ngayon kung ano 'yan, kung kaknyo 'yan, 'yan yung kaya kung kaknyo 'yan, yung mga yung gumagawa siya ng sculpture sa brass, um, mahina ang 3 to 4 million, mahina ang 3 to 4, mahina pa yun. Pero kung ano, kung baka mas mahal pa depende sa ginamit. But anyway, bahala siya sa buhay niya, paliwanag niya yan sa mga nag-campaign donors niya. Anyway, tuloy natin, tuloy natin. So, isa pa, mukhang lalaki si Sarah dito. Ba't ba't siya mukhang lalaki dito? 'Di ba? Pangit ng lighting, guys. Parang ano, parang parang hindi nakita dito yung ano, yung kanyang, "Salamat po doktor." Hindi nahalata. Anyway, going back. So ito, ay nawala yung title. Ayan, yan, yan. Ito, ayan. Going back, ayan na nga. Shoutout kay 781 Bea, salamat sa iyong super chat. So, ako iniisip ko lang naman, mm, kung last year lang kinausap, most probably malabo si Baba Bell. Kasi 2022 pa lang, 2023 kausap na 'yun. At, kung recently matunog ang pangalan ni ano, Rodante Marcoleta bilang ano, Vice Presidente. Oo, kasi kinakalat, recently. Nagulat nga ako nung out of the blue biglang tinanong ni Trixie si Rodante Marcoleta na ano, na something related to running as Vice President. Tapos ang sabi ni Rodante Marcoleta, bagito pa raw siya sa ano, sa pagiging ano, um, senador tapos tatakbo siya sa pagiging Vice President. Parang ang labo naman daw nun, ganyan, ganyan. 'Di ba classic ano, classic pa-cute ni Rodante Marcoleta, pero feeling naman niya tuwang-tuwa siya, 'di ba? Yung totoong nararamdaman niya, happing-happy naman siya, yung mga gano'n. So, "Sauce first before VP," sabi ni Annalyn. Sauce first before VP, tama naman, Sauce muna. Pag-usapan muna natin yung pekeng sauce o yung pagsisinungaling niya sa kanyang sauce, oo. Anyway, ito na nga yung sinasabing ano, pagkalat, Ayan na naman, tinotopak na naman ng aking computer. Sabi, Sara Duterte Marcoleta tandem to bridge reasons and restore trust, sabi ng Partido Reforma. PRP, Partido Reforma ng Pilipinas. Ayan, PRP. The Partido Reforma led by Speaker Pantaleon Alvarez, former Speaker Pantaleon Alvarez, expressed its support for Vice President Sara Duterte's presidential bid and endorsed Senator Rodante Marcoleta as her running mate. Our support is grounded not in personality politics but in principle. Hindi raw sa personality politics, oh. Pero naalala niyo nung si Sara Duterte noon, talagang binakbakan niya si Alvarez, pinatanggal niya si Alvarez na speaker, mm. Tinatanggal niya na speaker. Tapos nung pagkatapos niyang patanggalin ng pumalit si GMA. 'Di ba? Labo, Nagsisinungaling na naman 'tong mga 'to. Sabi, Alvarez said that Duterte during her declaration last Wednesday speaks to the realities of confronting the Filipino people. Ang realities, oo, yung mga pagsisinungaling ni Sara Duterte, they're not realities, they're delusions. Delusions of grandeur. So, yan. So, parang sinasabi niya na mas okey daw si Marcoleta, oo, okey daw si Marcoleta, guys. Parang hindi ako makapaniwala na okey si Marcoleta. Although nung una, okey naman siya talaga, kaso sabi ko nga sa inyo mga kababayan, tulad ng maraming bagay, ang mga hinahawakan ng mga Duterte, eh, talagang nasisira. Nasisira talaga, guys, promise, nasisira talaga. Lahat ng mga dumidikit sa mga Duterte, kahit mga eksperto, mga doktor, mga abogado, basta madikit ka sa mga Duterte masisira ka talaga, Mababaliw ka rin, hihilahin ang pagkatao mo sa impyerno, gano'n.
tapos magiging bobo ka din, kahit gaano ka katalino magiging kahit si Einstein pa 'yan, 'pag si Einstein naging DDS magiging inutil 'yun. Kahit kahit si Einstein pa 'yan guys, oo, magiging inutil 'yan, promise, no joke, no joke. Oo, promise, oo. Mhm, correct, Ian Lopez, siya rin 'yan. Isn't Pantalon Alvarez the same guy who ditched Panfilo Lacson in favor of Lenny Robredo way back in 2022? Yes, he's the same guy. Oo, 'di ba? Gano'n naman talaga kasimple ang buhay guys, oo. Talon-talon din 'pag may time. Ang nakakatawa mga kababayan, itong response, oo, ni Rodante Marcoleta, mm. Sabi ni Rodante Marcoleta kahapon, ah, sabi niya, "Yung mali ni Justice Carpio tinutuwid ko, yung mali ni Senator Ping tinutuwid ko, yung mali ni Tariela tinutuwid ko, yung mali ni Batong Bakal tinutuwid ko, yung bahagi na kamaliang sinabi ni Senator Tol tinutuwid ko. Napakarami kong itutuwid ngayon, hindi ko alam kung kailan ko matatapos. Dito ngayon ako abalang-abala." Ay my goodness. Ang dami niyang tinutuwid ano, pagkatao lang niya hindi niya maituwid, 'di ba? 'Di ba ang lala ni Rodante Marcoleta. Tinutuwid niya lahat ng bagay sa mundo. Tinutuwid niya lahat ng bagay sa kanyang buhay, ano sa tinutuwid niya ang buhay ng ibang tao, pero sarili niya hindi niya maituwid. Lang mas kulot ka pa sa bulbul, eh. Sorry, sorry na. Pasensya na. Paumanhin sa mga kumakain at paumanhin sa mga sa mga tawag dito, sa mga medyo sensitive ang pandinig, oo. Pero ano mga kababayan, ang kredibilidad at pagkatao ni Rodante Marcoleta ay mas kulot pa sa bulbul. Promise. No joke, no joke. Nahiya 'tong tubol na 'to. 2K mo nga hindi mo mailabas kung hindi inunahan na nga siya ni ano, eh, inunahan na nga siya ni paano 'to, ni Sandro dahil hindi niya magawa-gawa yung 2K niya. Walang ya 'tong mamang tigas-tigas ng mukha. Kapag si tawag dito, ay Diyos ko, nakakaano, eh, 'no? Kapag si Lebiste natuwid mo, 'pag si Lebiste nagawa niyang straight, maniniwala na ako. Joke lang guys, joke lang. Kasi 'di ba may tsismis ngayon na kumakalat na ano daw, na parang parang miyembro daw ng LGBT 'tong si Lebiste. Oo, tsismis lang naman. Mm. Hindi naman natin alam kung totoo yun. And hindi rin naman masama kung gusto niya magpaka-LGBT, 'di ba? Hindi naman yun ang issue. Umamin na lang siya, 'di ba? Unahin inuuna ano, unahin daw munang ituwid ang sose. Paminta yun, oo, sabi ni Engineer DL, paminta daw yun. Ako naman, natawa lang ako nung nakita ko yung hindi naman siguro porke hindi marunong mag-basketball ibig sabihin peke na, hindi naman siguro gano'n, ano ba? Kayo naman masyado naman kayong ano, judgemental. Pero nakita ko kasi yung ano, nakita ko yung clip na nagfi-free throw 'to si Leandro Leviste. Ang hindi mo maiwasang pag-isipan, eh, oo, hindi mo maiwasang pag-isipan. Pero well, 'di ba, to each their own, hindi naman 'di ba, it's a lifestyle choice kung gusto mo magpaka-LGBT, eh, di go, bahala ka sa buhay mo, kayo naman bahala mag-usap ng Panginoon diyan, eh, at the end of the day. Ah, but you know, amin na lang. Anyway, ayun nga sa sobrang dami daw na itutuwid ni Rodante Marcoleta, eh, tawag dito, wala raw siyang panahon para tumakbong bisepresidente sabi niya. Yun daw yung ano, eh,
Yun daw yung hadlang niya, eh, sabi niya, eh. Oo, ayan, oh, pagtakbo bilang Vice Presidente ni VP Sara wala raw sa isip ni Marcoleta. Ayun, oh, galing-galing talaga, oh, palakpakan. 'Di ba? Ang tindi mo, boy. Asyumero talaga, eh. Oo, asyumero talaga 'to si Rodante Marcoleta, eh. Galing ano, eh, mm, galing mag-ano, galing magsinungaling. Ano, tanong tanong kay Direk Freddy, malakas pang amoy nun. Kayo talaga. Oo, nag-move on na nga ako, eh, tinuloy-tuloy niyo naman diyan. Oo, sa chatroom. Kayo talaga, oh. Nag-move on na nga ako, eh. Mm. Ah, pati mapa ng Pilipinas itutuwid niya. Mag-iisang diretso na lang Pilipinas, 'no? Oo. Tayo ni Red October, siya lang talaga ang may monopoly ng tama, 'di ba? So dun yun na ano, nasabi niya yun in that context. Sa sobrang dami pa raw niyang itutuwid, eh, wala raw siyang panahon. Nakakatawa lang kasi nung pinatulan ni Justice Carpio yung hamon niyang debate, ano na ba nangyari dun? Tumuloy na ba yun? 'Di ba hindi naman? Goodness. Mm. 'Di ba umatras siya dun, eh. Oh, kasi alam niya siya yung matutuwid, siya yung itutuwid dun. Uuwi siyang tuwid. Sabagay mga kababayan, ang tubol nga tuwid, eh. 'Di ba sobrang tigas tuwid, tubol. Again, paumanhin po sa mga kumakain, oo. Napagtitripan lang natin ngayon si Rodante Marcoleta, oo, napagtitripan lang. Pero ako mga kababayan, ang feeling ko yung sa regarding sa sinasabi ni Sara Duterte na may ni-recruit na raw siya na magiging ano, na potential candidate as a Vice President, eh, posible ako posible si Rodante Marcoleta. Ah, ang masama niyan mga kababayan, sasama ang loob ni Jaime. Para ano pa, sinakripisyo ko pamilya ko. Kung totoo, kung totoo. But, we will not know until ano, eh, until nandiyan na, eh. Mm. Pero imagine mo kung totoo nga, mm, imagine natin kung totoo nga 'no, eh, di kung totoo pala yun, eh, di grabe ang sakit nun para kay Jaime 'no? Mm, ang sakit nun para kay Jaime, 'di ba? Tinalikuran niya yung kapatid niya, tinalikuran niya yung pamilya niya, yung legacy ng tatay niya, para maging Vice Presidente ni Sara kasi sunod-sunuran daw siya, eh. Tapos ang ending, hindi pala siya. Halimbawa lang naman, hindi naman tayo sure. Pero ngayon feeling ko, kung hindi pa kinakausap ni Sara si Ivy, eh, kinakabahan na yun. Kinakabahan na yun guys, kasi siyempre ikaw ba naman, eh, gusto mo siyang suluhin tapos nasulot pa. Sinakripisyo mo ng lahat, nasulot pa. Good luck. Sorry sa'yo, malas mo. Ano 'no, iyak tawa si Baba Bel. Baka totoo na maging baliw. Sinong hinira? Baka totoo na maging baliw yan si ano, si Baba Bel 'pag nangyari yun. Di na niya kayanin. Oo, totoo lang, no joke, no joke. Di niya kakayanin yun. Mm. Kasi ang dami niyang sinakripisyo para kay Sarah tapos all of a sudden, 'di ba? Hmm. Sana totoo. Sana totoo na iba ang pipiliin, 'di ba? Para ano, para medyo makatikim naman ng konting ano 'to si Baba Bel, makatikim naman ng konting sakit sa buhay, 'di ba? Sana totoo. Hmm. Hangga para ano lang, para wala lang, para lang
para masaktan siya, joke. Hindi, para lang ano, she will learn her lesson, Diyos ko naman. Yan napapala mo na kumakampi ka sa mga the likes of Sara Duterte na walang silbi at walang kuwenta, my goodness. So, sana totoo na si Rodante Marcoleta yung kinausap. Pero kung si Mama Bel, oh, 'di why not, 'di ba? Try natin kung kaya pa niya makahila ng 13 million votes sa 2028, 'di ba? But ako feeling ko hindi si Baba Bel. Although yun ang kinukuwento sa'kin noon, na siya daw yung kukuning VP. Pero parang ano, parang hindi ko na makita. Noon posible pa, pero ngayon parang hindi ko na makita. Mm, Gano'n talaga. Malay natin surprise, malay natin iba palang tao talaga kung altogether 'no, malay natin si Cheese pala. Oo, malay natin si Cheese or malay natin si Robin, 'di ba nung una sabi niya hindi na raw siya tatakbo ta's all of a sudden biglang gusto na raw niyang tumakbo. Basta sabihan daw siya ni Digong, 'di ba? Ay naku, politics. So, alam niyo na, mm, 'di ba alam niyo na ang pulitika talaga nitong pamilya Duterte is really, walang kuwenta. Pero mga kababayan, hmm, ano 'yun, sabi ni Pacners Battalion, pabatiin na daw ng pinsan niya, happy birthday daw Jackie. Jackie, happy birthday Jackie. Happy birthday Jackie. Okey, lahing traidor magtitiwala pa ba? Exactly, exactly. Lahi ng traidor magtitiwala ka pa ba diyan? At, hanggang dito na lang po muna tayo, babalik po tayo bukas sa ating susunod na Ghost Diary Live. God bless everyone and see you in our next Ghost Diary Live guys. Alright, bye. See you everyone. 'Wag gano'n. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino 'yan hangga't 'di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?